Hello everyone, welcome to Intellifix Electronic Tutorial Channel. So today ang ating pag-usapan or ang aking i-share sa inyo is about sa SMPS, no? I-discuss natin yan isa-isa kung paano yan gumagana, section by section at ano ang purpose ng bawat component. And magbibigay din ako sa inyo ng tip kung paano yan i-troubleshoot at saka yung mga dapat nating iwasan sa part ng power supply na yan, yung mga danger niya, no? Yung may mga tinatawag nating hot section. Okay? Let's crack on. So, switch mode power supply or yung tinatawag nating SMPS, no? Ito, may pinapakita ko dito na simplified diagram ng block diagram ng SMPS, no? Para madali natin maunawaan, no? I-discuss natin yan section by section, no? So, but bagong lahat is nais kong ipakita sa inyo ang pagkakaiba ng SMPS sa ating linear power supply, no? So, yung mga dating ginagamit na power supply. Nung araw kasi is most of the power supply are linear type, no? Yung may mga transformer, ayan, sa block diagram na yan, makikita nyo, no? So, yung pagkakaiba niya, napakalaki ng pagkakaiba, no po? So, saan ba natin ito makikita, no? Madalas ito makita sa mga radio, amplifier, cassette, yung mga equipment na gumagamit ng mga transformer, ano? So, ang ginagamit dyan is mga linear or conventional power supply, yung step down na tinatawag, ano? So, madalas yan nung araw sa mga equipment. Kaya ngayon, karamihan SMPS na ang ginagamit, ano? Bakit kailangan natin malaman ito, no? Kasi ito is mahalagang foundation ng ating kakailanganin sa ating pagre-repair, no? Para sa understanding ng power supply, no? Ito yung pinaka-basic. Okay? So, importante po natin malaman to, then saka tayo mag-proceed sa pagkakalikot ng SMPS power supply, ano? So, gaya nga ng nakikita nyo sa screen, naglagay na ako ng mga information na maaari kong makalimutan. Dahil nagbo-voice over lang tayo, ano? Pwede nyo i-rewind yan. Or i-pause nyo yung ating video, ano? So, ito yung apat na section ng ating linear power supply, no? Yung ating input, okay, rectifier, filter, and yung ating output section, okay? So, yan ang ating block diagram. Okay? Sa ating input section, gumagamit tayo ng transformer o yung tinatawag nating step down transformer, no? Na kung saan tinawag siyang step down dahil from high voltage to low voltage, no? Meaning from 220 volts to small voltage like 12 volts, okay? Na kung saan nangyayari yung step down ng ating voltahe dahil sa primary winding and dun sa ating secondary winding, ano? So, bumababa yung voltahe natin, okay? So, sa primary, yun yung ating input, then yung secondary, yung pinaka-output ng ating transformer. Okay? So, second is rectifier section, no? Na kung saan ang ginagamit dyan sa rectification is diode, ano? So, pwedeng gamitin dyan is yung bridge type rectifier or full wave, half wave design, no? So, depende sa nagdi-design, okay, kung anong kanyang requirements, no? So, diode pong ginagamit dyan, yun yung mga IN or 1N4001 sa mga 1 ampere, then the rest, yung matataas is 1N54 series, no? Then, rectifier or yung diode na package type, may D4SB, for example, is yun ay mga IC package type. Na kung saan makikita nyo minsan, rectangular shape, circle, or yung mga surface mounted, okay? And ang pinaka main function na ating rectifier section is to convert AC into pulsating DC, no? Hindi pa siya pure DC, ano? So, diyan papasok yung ating yung susunod na dalawang section. Next is yung ating filter section, no? Dito natin na ginagawa yung filtering, no, ng output ng ating rectifier section, okay?
So kalimitang component na ginagamit dyan or ang component talaga na ginagamit dyan is yung capacitor, polarized or yung tinatawag nating electrolytic capacitor. Okay? So yan yung ating filter section. Next stop yung ating pinakamalagang importante or pinaka-importanting section ng ating power supply, which is yung ating output section or yung ating tinatawag na regulator section. Okay, gumagamit yan ng transistor, kung minsan is Zener diode, or yun ngayon, kadalasan ngayon is yung ating regulator IC, no? And kapag labas ng voltage dyan is regulated na siya, no? So, pure DC na, no? Ika nga, okay? So, at yan ang ating maiksing insight dito sa ating linear power supply, ano? Now, let's proceed to our main topic, which is yung ating SMPS power supply or yung tinatawag nating switch mode power supply, no? But before we crack on, I would like to suggest, meron tayong ginawang related video din regarding sa SMPS power supply, which is yung nasa picture, pwede nyo rin siyang panoorin, ano? So, baka mayroon ako mga nasabi or may mga makalimutan dito sa topic ko na yan, okay? So, related po yan, ano? So, please watch din po. Okay, let's begin with our main topic or yung ating pag-usapan ngayong araw, no? So, ito is guide para sa ating mga kasama ng newbie, no? So, sa mga kasama kong professional dyan o matagal na nag-handle ng ganitong power supply is alam nyo na itong aking sasabihin, ano? But you are more than welcome to stay and watch and give me a comment below. So, naisipan kong gawa ng video ang power supply nito dahil ito ang madalas nating ma-encounter ngayon along the way sa ating tatahaking pagre-repair o yung ating tatahaking profesyon, no, sa mga electronics aspiring technician dyan, ano. So, ito yung madalas yung makikita ngayon. Okay? So, mapa-charger yan ng ating mga gadget or any equipment is SMPS na po ang madalas ginagamit, ano. So, marami kasing advantage ang paggamit nito compared dun sa conventional or yung ating linear type power supply, no. So, i-discuss po natin ito section by section mula umpisa kung sa pagpasok ng voltahe at kung ano yung mga dadaanan niyang component or yung ating flow ng current or voltage, okay? And magbibigay tayo ng konting ideya sa mga component na ating makikita rito sa ating power supply, ano? But before we proceed, let's talk about the safety first, no? So, sa safety aspect ng pagre-repair ng ganitong power supply, no? And disclaimer lang po, no? Hindi po ito tutorial para sa mga kids, no? Sa mga bata, no? Na walang sapat na kaalaman sa kuryente o sa paghawak ng mga ganitong circuit board. So, safety aspect para sa ating pagre-repair ng ganitong power supply at para sa protection ng ating nire-repair, ano? So, ipalo lang natin kung ano yung nakasulat sa ating circuit board, no? May mga critical zone or critical area dyan na hindi basta-basta tayo magpapalit ng substitute component or different value ng ating mga component, ano? Ika nga, hindi tayo pwedeng mag-experiment. Okay? So, may mga requirements po yan sa circuit designing na mga engineer po ang nakakaalam, no? So, tayo is bilang magre-repair is limitado yung ating knowledge sa design kung sino man ang nag-design ng circuit board ng power supply na ito, no? So meron diyang mga warning or symbol na kailangan is same rating and same voltage na ilalagay natin, no? Para sa ating mga component at para na rin sa ating safety na hindi natin yan pwedeng hawakan kapag tayo ay nagte-test ng live, no, or yung nakasaksak, no, kasi sa
sa ating pagre-repair, hindi natin maiwasan na kailangan nating i-plug in ang ating power supply o ang ating unit para mag-conduct tayo ng voltage measurement or voltage checking. So, dapat alam natin kung ano yung safe para sa ating sarili or para sa ating circuit board. Kaunting pagkakamali lang dyan, kapag nasagi nyo yung hot section or may nagalaw kayo dyan habang naka-on, is maaari mag-cause ng damage to both parties sa nagre-repair at sa ating circuit board. Kaya ingat-ingat lang po sa pag-handle ng ganitong power supply. So, please be cautious po tayo sa kapag nagdi-deal tayo rito sa ating hot section ng switch mode power supply. Alright everyone, let's begin with our main topic and main agenda ngayong araw. Today, yung ating SMPS power supply. Okay? So, umpisa natin ang ating discussion siyempre sa ating input. Itong ating pinaka hot section, kung saan ito yung pinaka-delikado at ito yung pinaka-rason bakit ako gumawa ng video, para sa kaligtasan nating mga kasama na nagre-repair o bago sa pagre-repair, at para maiwasan din natin ang pagka-damage habang tayo ay nagre-repair sa area na ito ng ating power supply. So, itong makikita nyong area na ito, itong tinuturo ko na to, is ito yung ating hot section. Makikita nyo naman, nandiyan yung ating power inlet. So, napakadelikado nyo, huwag nating hawakan yan. So, makikita nyo yun, may line siya na nagsiseparate sa dalawang section ng power supply. Yan yung hot, and this is the cold section, yung ating output. Medyo mababa yung risk ng ating kuryente, but nandito yung pinaka-dangerous side sa hot section. Wag na wag niyo basta hawakan yan kapag kayo ay nakasaksak. At kapag kayo nagsasagawa ng board level troubleshooting, especially yung voltage measurement, okay, para ma-check natin kung may mga pumapasok o lumalabas sa ating primary ng power supply. Yan kasi is medyo may pagkadelikado talaga. At ingat-ingat lang kayo kapag kayo ay nagte-tester, naglalagay kayo ng test probe nyo. Dahil kapag kaya na nadikit, siguradong madadamage nyo yung test probe kasi malakas ang spark niyan. O maaaring makadamage pa kayo ng component. Okay, ingat-ingat lang. Alright. So sa ating inlet, pagpasok ng kuryente, papasok yan sa ating fuse. So, ang power supply na ito is naka-close circuit na, wala na tayong switch dito, automatic close circuit design. Okay? So, ang kuryente papasok agad sa fuse, dadaan dun sa ating pinaka PTC resistor or NTC type kung anumang ginamit dyan. Then, papasok na dun sa ating filtering circuit, yung line filtering o yung tinatawag nating sa AMI suppression circuit. Okay? O yung high frequency filters, yan yung mga kinukumbos ng capacitor na yan na film capacitor, then may mga resistor yan na matataas ang mga giga-ohms ang value, so yan, makikita nyo yung resistor na yan, naka-series 3 resistor, matataas ang value niya, okay, naka-series siya pero ang connection niya is parallel across siya filter natin ng line 1, line 2. Okay, ganyan nakikita nyo, nakaparallel din yung capacitor. Then ang paglabas sa ating sa coil na yan is may dadaanan naman na capacitor, may dalawang naka-series, but ang connection niya sa line 1 and line 2 is parallel. Then after that is capacitor okay, na nakaparallel, then papasok na yun sa ating rectification. So inuulit ko, ang trabaho nito is yung ating EMI suppression. Okay, then yun sa voltage din, pagtaas ng voltahe, saka yung pagpipilter ng mga high frequency noise, kaya mga line noise, yung mga protection yan sa mga halimbawa may mga nagwe-welding, kung ano mga malalakas na equipment na ginagamit, okay, sa mga nasa paligid, So, yan yung pinakatrabaho ng
line ano natin, mga yung ating pinaka EMI suppression. No? Wag na wag nating aalisin 'yan. Okay? Wag din nating i-alter ang value niyan dahil yan ay kasama sa critical value or yung critical section. Okay, nakasulat naman yan dyan sa ating safety notes ng ating circuit board. Okay, dyan sa primary section. Ano? So, critical section po yan. Pag sinabing critical, wag na wag natin papalitan ng value. Kung yan ay sira, kailangan natin palitan ng exact rating and specification ng ating spare parts. Ano? Okay? Especially ang coil na yan, wag pagkain eh, minsan naka-encounter na ko ilang beses na pumuputok yung ano yan, nagkaroon circuit, napuputol yung winding yan. Wag na wag niyo yung ide-direkta yan. Palitan nyo, hanapin nyo, maraming ganyang coil. Okay? So, importante po yan, ano? This little guy here, the black one, no? Yung dalawang yan na sa output ng ating suppression system, ito yung tinatawag nating EMI suppression double ferrite. Okay? So, yun, may jumper na yan, yung makikita nyo ng kulay itim na yan. So, importante yan, may function din po yan, at kung yan naman ay hindi malagay, bakit yan ay nilagay pa dyan, no? So, sa madaling sabi po, ang tawag po dyan is EMI suppression, parte po siya ng ating suppression circuit, no? So, importante yan, yan yung nakakonect para sa diretso sa ating rectifier diode, no? So, lahat ng component na makikita nyo riyan is may mga function yan, no? Hindi naman yung ilalagay ng mga ating engineer kung yan ay walang function, okay? Kung yan ay hindi importante, okay? So, yan po is may mga purpose, ika nga, no? So, next stop yung ating rectifier. So, makikita nyo sa power supply nito is yung ating rectifier section or yung ating mga design dito na ginamit is a bridge type, but they use yung individual na rectifier, yung 1N series, no? Yung 2 electrode terminal na diode. Okay, yung iba kasi gumagamit na ng IC package. Okay? So, ito, gumamit pa rin siya ng magkakahiwalay na 4 na diode. Okay? Full wave ang design ito. At ito naman ang advantage ito kapag nasira yung isa or nag-short open, is isa lang yung papalitan nyo. Unlike do sa IC package, kapag nasira yung kabilang side, is palit na kayo lahat. No? Okay? So, kadalasan mga value ginagamit dito, 1N4001, up to 4008 o 4009. Kapag malaki yung power supply, is lumalaki din siya, no? Mga IN54 series. Okay? So, ang trabaho nito is to rectify yung ating it's to convert AC into pulsating DC, no? Then, papasok yan direct doon sa ating large filter capacitor. Itong makikita mong itong malaking capacitor na yan, ano? So, may range siya na hanggang 450 volts ang capacity, ang voltage rating. So, yung iba bakit nagtataka, bakit ang laki ng value ng ng nilagay na capacitor, ng voltage? Kasi nga, itong power supply na to is, ang pinasok mo dito is 220, diretso na yan. Okay? Ang lahat ng dadaan dyan simula sa suppression, papuntang diode is AC na ganun kataas, nasa range ng mga 285 volts. Okay? So, 220, ito, papasok yan, mga 285 volts paglagpas natin dito sa may diode, no? So, mataas, no? Mataas siya. Okay? Then, kapag ito'y nasa note ko rin sa mga unang dumang natin, dito sa previous na discussion is, meron akong safety notes na kapag kayaan, power supply mo is hindi nag-oscillate. Let's say, tinatry mong i-power on, then hindi nag-on, at pumasok ang kuryente, is nag-i-store ng voltahe yan, no? Imagine, napakataas. Gaya nga sinasabi ko is mga 285 volts ang pumapasok dyan. Okay? 220 ang input mo, pero pag dumano yan dito sa ating mga circuit, lumalaki siya, no? Kaya ang voltahe niyan is, ang range ng capacitor na to is hindi 250 volts. Nilagay nila is 400 volts or 450 volts. Okay? So, ang mangyayari dyan, kapag walang oscillation, naka-store lang yung voltahe dyan. Kaya ang system, kahit bunutin mo yan, yung power, at pag hinawakan mo yung terminal o nasagi mo yung side na to, makukuryente ka talaga. Okay?
Then, ang worst case na scenario is kapag tayo sobrang kumpiyansa, okay? Then, agad-agad tayong tumusok o nag-testing. Let's say, nag-testing ka ng resistance or diode kung ano man gusto mong i-test sa primary na yan, is nakalimutan mo, may karga pa yan, ano? Then, nagdikit yung dalawang test probe mo na nakatusok ka dun sa tinetesting mo, sira po yan agad, lalong-lalo na yung mga switching regulator, no? Yung may mga driver, sensitive po yan, ano? At maaari niyang putukin yung mga component na nasa paligid niyan, especially yung resistor or yung ating mga ceramic capacitor o yung mga mylar capacitor, yung blue, ano? Dahil sa lakas po niyan, okay? Malakas ang voltahe niyan. Kaya, ingat-ingat po. So, merong way yan ng pag-discharge na nilagay ko yung link para mapanood yung kung paano i-discharge yan ng safe. Okay? So, panoorin nyo lang po yung video na yan, ano? Alright? Okay? So, after ng ating filter capacitor, pupunta yan doon sa ating controller. Okay? So, hindi yan basta magsuswitch yung ating switching regulator ng basta-basta. So, dadaan muna yan doon sa ating PWM IC controller. Okay? So, bago nga pala, tips ko lang sa inyo, ang isang tawag sa SMPS is PWM power supply as well, no? Yung iba tinatawag na ganyan. Ano ba yung PWM? Pulse width modulation, okay? So, yan yung nagko-control or yung nagko-compare ng reference voltage o yung output voltage natin, okay? Yung tinatawag nating feedback loop, no? So, siya yung nagsasabi kung sa regulator o sa switching regulator natin kung gaano siya katagal mag-o-on or magbubukas, no? Kasi ang ating mga regulator po ay ginagamit yung mga PET, no? MOSFET, yung mga high speed switching component, no? So, kaya ginagamitan natin ng PWM IC or yung ating PWM controller. Nung araw kasi ang madalas na ginagamit na encounter ko sa power supply is madalas ay yung UC3842, no? Yun yung mga ginagamit nung araw, ano? Then, in order to work itong ating PWM, meron tayong tinatawag na soft start capacitor. Okay? Importante yan. Maliit lang yan na electrolytic capacitor yan. Nakikita nyo. Usually, mga value niyan is 4.7, 47 microfarad or 50 volts. Ganyan lang yan. Mabababa lang yung value niyan. Pero, malaki or maliit lang yan, pero malaki ang function yan. Siya yung soft start. Okay? Na magsasabi doon sa ating controller, sa PWM controller na mag-on or mag-work na. Okay? So, bali ang pinakatrabaho niyan, soft start capacitor, kapag pinapasok natin kasi yung kuryente, no? Kapag sinasaksak natin. So, biglang pasok, no? Yung surge. Okay? Surge. So, kumbaga nagkakaroon ng inrush current or inrush voltage. So, ito yung magmo-monitor, okay? Kumbaga, pakakalmahin niya muna yun, no? Huwag kang sabi na sa IC PWM natin, kalma lang, wait lang until I told you to switch on or to function. Ika nga, no? So, mahalaga po yung startup capacitor na tinatawag natin, ano? So, kapag yung capacitor nyo, na-encounter nyo, nagre-repair kayo, okay naman lahat, text nyo na rectifier, ba tayo pa rin mag-oscillate, ayaw gumana ng inyong PWM IC, okay yung inyong reference voltage na nasa output, no, secondary output, okay naman, okay din yung optocoupler nyo, is pagdudahan nyo na yan, yung capacitor na yan, okay? So, madalas ko rin ma-encounter ito nung araw, ito lang yung problema. So, papalitan mo lang yan, okay na, tapos yung problema. Okay? Iyon lang is kung okay naman na wala ka nakikitang problema sa inyong mga components, sa rectifier, lahat niya, wala. Is yun na yung time na, kumbaga last resort na palitan mo na yung soft start capacitor. Electrolytic po yan, ano? Okay, bear in mind, may polarity yan, huwag natin babalik na rin, ano? Okay, baka imbis na maayos, lalo pa lumaki yung sira. Okay? Okay. So, let's go to ating switching regulator or transistor or switching circuit na tinatawag natin. Okay? Yan yung transistor na yan, yung naka-heatsink, yung nakikita nyo na yan, is yan yung ating
switching regulator. Madalas po yan naka-heatsink kasi umiinit yan, no? Mabigat kasi ang trabaho niya, no? Okay? So, karamihan yan is MOSFET type. Okay? MOSFET type ang ginagamit. Okay? Yan po is mabigat ang trabaho. Then, nakikita nyo may mga nakapaligid dyan sa kanya na component. May diode, okay? Merong resistor, may capacitor, no? Makikita nyo yung mga ceramic capacitor na yan. Yung iba dyan, mylar yung ginagamit. Madalas pong nasisira yan. Yung iba, nakikita nyo may crack na. Kapag ka may crack na yan, ibig sabihin, indication na yan na uminit or sumabog na siya, no? So, bago kayo magpalit ng MOSFET, is i-check nyo muna yung mga nasa paligid na component. Pinaka-importante yan dahil critical value po yan, no? Lalong-lalo na yung resistor at yung mga mylar or ceramic capacitor. Wag kayong mag-experiment palitan ng ibang value yan. Okay? Kung yan ay nabura yung is pilitin yung maghanap ng schematic diagram kaysa mag-sacrifice kayo na masisira yung inyong ipapalit. Okay? So kasi kapag kayaan is may open or may problema yan or change value yung resistor mo, kapag kayaan, sinalpak mo na ulit, pinower on mo, goodbye yung inyong kinabit na regulator. Ay may kamahalan po yan, ano? So hanggang sa mauwi kayo o ma-frustrate kayo, mauwi na kayo, bumili na lang kayo ng 3 wires or 4 wires, 5 wires na ating switching circuit, no? May nabibili niyan, okay? Nowadays, marami nang nabibiling ganyan, ano? Yun nga lang, is hindi na original yung circuit mo, no? So, hanapin mo yung connection niya, paano mo i-connect yung output mong bibili yung power supply, okay? So, but mahalaga pa rin kung pilitin yung makahanap ng diagram and tsaka palitan nyo ng tama at original na piyesa, no? Huwag tayong manghinayang dahil hindi naman tayo magbayad niyan eh. Okay, yung customer naman, no? Sasabihin naman natin yan kung magkano yan at saka kapag alam natin na pinalit natin is original value, meron tayong peace of mind, wala tayong isipin na babalik pa yan, okay? Kung bumalik man yan is baka may ibang problema, okay? At sasabihin nyo naman na may warranty naman, no? Explain nyo na yung pinalitan, kapag ka nagka-problema at yan pa rin ang sira, wala silang aalalahanin sa gastos. Okay? So, ang kilang po niyan sa warranty, tip ko lang, dahil matagal na rin ako nag-repair, ang kilang dyan is i-explain nyo kung ano yung ni-repair at kung ano yung cover ng warranty. Ano? Okay? So, ito nakikita nyo mga diode around sa ating PWM sa area or sa primary ng ating power supply before pumasok sa ating chopper transformer winding is mga fast recovery diode dyan, ano? So, wag niyong papalitan yan ng basta-basta na 1N4001. Kung anong value yan, yan yung ipalit nyo dapat, okay? Same thing. Ito naman isa, makikita nyo na to is parang, lang to, katulad lang nung ating double ferrite na AMI suppression. Coil lang po yan, ano? Or jumper na nilagyan ng ferrite bead, ano? Okay? So, ayan po yung isang additional na kadagdagang impormasyon para sa primary. So, although lahat ng SMPS hindi man pare-parehas, but related, same lang yung idea, same lang yung niyan, design. Kumbaga, same idea, hindi design, same concept, pero ini-improve nila yung design ng circuit depende sa application at kung gaano kabigat, okay, ang function ng paggagamitan ng power supply, no? Okay? Alright, okay. So, ito mangyayari, once na-supply ng ating primary ng section na supply natin, na turn on natin, okay, then pre-nest nyo yung power sa remote or sa user control. Ang unang mangyayari dyan is kahit bago natin i-power on is meron na yung output yung ating chopper transformer. Pero yun yung standby power lang, yan yung 5 volts or 3.3, yan yung magsusupply para dun sa ating sa reference natin, dun sa ating TL431 or yung ating kahit kung ibang circuit man ang ginamit para sa ating pagsuswitch ng ating optocoupler, yung ating reference voltage, Ibig sabihin kapag may standby
voltage, may masesense yung ating yung ating optocoupler, may nasesense na tama naman yung niya, reference voltage, mag-on yung ating optocoupler na yan. Okay? Then, ipipig niya information doon sa ating PW control, okay, you're good to go to switch on. Then, kapag ka nag-conduct niyan, mag-switch on na lahat. Okay? So, gagana na yung mga chopper transformer natin, yung winding para sa, let's say, ito is multi-output power supply. Okay? So, let's say meron yung 12, may 24, or may supply ang power punta sa BL section, or ini-supply yung chopper kasi mas maraming output yan minsan, okay? Depende sa application. But the main thing, para gumana ang ating power supply, itong pinaka-important tandaan nyo is, meron siya, initially, magkakaroon ng output ang ating chopper power transformer ng at least 5 volts or 3.3 volts to 5 volts. Okay? Depende nga sa application, para magkaroon ng reference voltage, okay? Yung ating PWM controller at para ma-switch yun, Kasi kung may problema yung ating secondary, hindi yan basta-basta mag-on. Okay? Yung power supply. Kasi may problema Hindi niya itutuloy i-on yung switching regulator natin para maiwasan yung pagka-damage nung lumaki yung sira, So, tulad ng mga bloated capacitor sa secondary, isa yan sa nag-trigger para hindi mag-on ang power supply, magkaroon ko ng standby power na unit. Okay? Yung mga bloated, yung mga buntis, o yung mga nakalobo na capacitor. Okay? So, tip ko lang sa mga bloated capacitor, hindi lahat ng bloated capacitor ay sa ibabaw. Nakabukol, Minsan nasa ilalim din. Kaya minsan, kailangan yung ating capacitor at doon yung makikita na yung medyo nakalobo na, ibig sabihin indication niya na nagkaroon ng mataas na yung capacitor. Okay? Na-reach niya yung pinaka limit niya, kaya siya sumabog, or minsan hindi naman sumasabog dahil sa magandang paggagawa is nagkakaroon siya naglalabas siya ng mga fluid, yung electrolytes niya, maamon yung mapanghi. Okay? So, ibig sabihin yun, problemado na yung power supply, yung capacitor, palitan nyo na yan. Then kapag napalitan nyo yan, sigurado ako gagana na yan. Okay? So, yan yung mga sakit ng mga power supply kapag nag-bloated. Okay? So, baka may magtanong sa inyo, ano itong capacitor na ito na naka-connect or nagse-separate o naka-connect siya sa hot and cold section. Okay? Importante yung capacitor na yan. Wag na wag niyong aalisin yan. And make sure na palitan nyo ng same rating, So, naka-connect yan sa ating primary and secondary or yung hot and cold. Okay? Nakaparallel sa ng ating winding ng chopper, katulad yung nakikita nyo, Kung saan ang trabaho niyan is para mag-limit din ng noise, So short niya yung pinaka-noise dahil yan ay nakakabit din sa sa primary and secondary ng ating chopper transformer, Yung sa secondary side is connected yun sa pinaka-ground, okay? Sa chassis ground. So, tendency niya, isa-short niya doon. Okay? Alright. Okay. Let's discuss or talk about yung ating shunt regulator. Okay? Yung ating error amplifier or feedback loop na tinatawag, So, yun yung ating mag-switch or magsasabi doon sa ating optocoupler na tama yung niya, is magkakandak yung optocoupler, then isa-switch na yung PWM. Okay? So, magsisend siya ng doon sa PWM natin, then isa-switch na yung ating regulator. Yan yung trabaho ng ating error amplifier, yung maliit na IC niya. Sa circuit na to, maliit ng surface mounted yung ginamit niya, So, ba't makikita nyo madalas kung yung mukhang transistor, yung TL431, 432 na diode, shunt regulator, Zener diode po ang symbol, So, yun yung pinaka-error amplifier natin.
yung output no nakakonect sa ating optocoupler. Okay, pag tama yung nasense niya okay, go. Tama yung normal lahat, i-switch niya yung magsisend siya ng signal sa ating coupler, optocoupler. Okay, then magkakandak yon para ma-switch yung ating PWM control IC, and i-switch niya yung ating switching regulator. Then magkakandak yung pinaka primary nung chopper transformer na nag-supply na mag-open or mag-activate no main output circuit para sa main output circuits, katulad ng mga supply ng LED controller IC o kung ano man yung mga main power supply ika nga, no? Okay? So, then the rest gagana na siya dahil kumpleto na yung voltahe ng power supply natin. Obviously, mag-on na yung ating unit at wala nang ibang dahilan pa para hindi siya power on or hindi gumana, no? Okay? So, yan yung trabaho ng ating shunt regulator, yung error amplifier nun. Okay? Then, sa panel stage ng ating SMPS, yung ating maraming klaseng regulator dyan. Okay? But sa ating power supply na ito, isa lang yung regulator na sa main power supply niya, then pumunta na dun sa LED driver. Yun naman yung para sa mga backlight. Kasi sa power supply nito is power supply ng TV, okay? Yung may mga backlight. So, ayan yung ating power supply. Ganyan lang po kasimple yung ating pag-troubleshoot ng SMPS power supply, no? Simple but a little bit risky, especially for the newbies. And inuulit ko, hindi po ito advisable gawin ng mga bata. Okay, yung walang sapat na foundation ng knowledge sa electricity at electronics. Okay? Hindi po tayo gumawa ng video na to para encourage lahat yung kabataan na para gawin ito or pag-aralan magkalikot. So, dapat yung ginawa ko lang video nito, yung para ito sa mga beginners at may understanding at good foundation ng electronics at electricity, So, dahil po ito'y nakakamatay, hindi basta-basta po ang paglalaro ng kuryente. Okay? So, hopefully, meron tayong na-share, meron ako na-share sa inyo, especially sa ating mga newbies, para mapalawak yung kaalaman sa pagre-repair ng SMPS power supply, Okay? So, wag po tayong susuko, Medyo mahirap minsan, mahirap lang talaga sa umpisa yan, but hopefully, eventually, nyo na. Matututunan nyo rin yan, okay? So, wag kayong matakot makasira, okay? Especially, sira naman yung nire-repair nyo, yung tandaan nyo, sira naman yung nire-repair nyo, is huwag kayong matakot makasira. Yun nga lang, is ingatan lang natin para hindi dumami yung sira, okay? So, yun lang yung masasabi ko, ika nga. Okay? So, meron tayo tinatawag na charge to experience, but huwag niyong gamitin yun. Okay? Hanggat maaari, okay? Kayo rin yung malulugi, okay? Or, kung ayaw nyo namang magbayad kayo ng cost, bumili na lang kayo ng mga sirang TV, okay? O sirang appliances, doon kayo mag-practice. And kahit masira nyo yan, wala kayong pananagutan sa kasi sa inyo naman yan, So, yan lang yung natin. Basta, para sa mga buwang technician, go lang. Proceed nyo lang yung dream nyo na matuto kayo mag-aral. So, nowadays, matuto mag-repair. Nowadays, napakadali na po, dahil sa technology, marami na rin tutorial and marami na rin kayong guide na makukuha. Unlike nung araw, nung mga time namin nung kami nag-aaral, is talagang kami is pumupunta pa sa library minsan, okay? Kumukuha ng mga libro, bumibili ng mga enthusiast na libro, okay? Diagram, pipila pa kami sa raon, okay? So, sa New Orient, diagram, yan yung mga takbuhan namin, noong araw, So, but ngayon, dahil sa internet, is wala na pong imposible, Okay, marami na tayong mga reference na mapapadali ang ating pag-aaral, dahil sa technology ngayon, Okay? So, maraming salamat sa inyong pagtutok at hopefully is nakatulong ang ating maiksing video na ito.
Then, invite ko lang po kayo na i-watch yung ating mga link video na related sa topic nito para mas lalo pang mapalawig o mapalawak yung kalaman. Ano? So, thank you very much again and keep on fixing para sa aking advice ko lang sa mga baguhan dyan dahil dyan kayo magiging magaling. Okay? Okay? Kumbaga, practice made perfect. Okay? Okay, makatakot masira. Okay? So, and be honest to our client all the time. Okay? Yan yung isang pinaka magandang natin. Ugaliin natin yan. Sa umpisa pa lang ang pagre-repair is be honest. Okay? So, maraming salamat and God bless to all of you.